gusto ko makalaban si Allen, saka si Donaire, at saka si Naoya Inoue. Yung si Naoya Inoue talaga, matagal ko ng prospect talaga na pabagsakin ko talaga yan. Saka si Luis Neri, yun. Mr. Ishii Itsitaro ng A-Sign Boxing Promotions at Mr. Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Sa wakas nakapanayam nila ang former WBO Bantamweight Champion John Riel Casimero at sila pa mismo ang lumipad mula sa bansang Japan papuntang Pilipinas at nasa Cebu para maghatid sa Pinoy boxing fans tungkol sa update na nag-iisang angas ng Pinas. Sinimulan nila mga kwento sa medyo may pakulo na introduction kay Casimero. Ibinunyag nila na nakapirma na nga ng kontrata si Casimero at kung ating pagbabatayan ang sinabi ni Mr. Ito, hindi lang isang laban ang pinirma ni Casimero na under sa kanilang promotions. Ito sinabi ni Casimero na siya ay napaka-excited sa paparating niya na laban ngayong darating na buwan ng Mayo. Hinihikayat naman ni Casimero na abangan ang kanyang susunod na laban at kung sino man ang ihahain sa kanya na kalaban ay sana magandang laban ito. Ibinunyag ni Casimero na siya ay dismayado sa nangyari sa kanyang laban kontra kay Ryo Akao na ang resulta ng laban ay naging no contest ito at kung turusin, grabe ang kanyang pinagdaanan na ensayo. Kaya sa panahon na bago na ang desisyon at si Casimero na ang naging panalo, lubos na ikinagalak ito ng kanyang buong team at nagpapasalamat naman siya sa tulong ng kanyang mga managers at mga promoters. Sinabi naman ni Casimero na first time niya na lumaban sa Korea, pero ibinunyag ng kanyang mga promoters na nakalatag ng mga plano nila kay Casimero ay sa iba't ibang bansa nila kaganapin ang laban ni Casimero. At dito nga ay naitanong kung sino nga ba ang tatlong mga kalaban na gusto makakalaban ni Casimero. At dito na tumawa ang dalawang mga promoters ni Casimero dahil may video kasi si Casimero noon na naitanong siya pagkatapos ang laban nila ni Guillermo Rigondo kung sino nga ba ang gusto niya na makakalaban. At ang natira sa kanyang mga daliri ay ang pagsaludo ng kanyang gitnang daliri. Sabay nabanggit ang pangalan ni Naoya Inoue. Dito pinangalanan ni Casimero na gusto niyang makalaban ay sina Rais Salim, ang ating kaubayan na si Nonito Donaire Jr. at si Naoya Inoue na dinagdagan ni Casimero na talagang pababagsakin niya talaga itong si Inoue. At idagdag na rin natin sa listahan itong si Luis Neri. At natawa pa nga ang promoters ni Casimero nang sinabi niya na ang lahat ng mga ito ay umayaw sa kanya. Ayon pa kay Casimero, gusto niya na makalaban siya sa bansang Japan kaya pinaghahanda na niya ang kanyang mga taga-suporta na nasa Japan ngayon dahil baka pupunta si Casimero doon at doon niya isasagawa ang kanyang training. Tinanong naman si Casimero kung ano nga ba ang naging reaksyon ng mga Pinoy pagkatapos ng laban niya sa South Korea kontra yan kay Akao. At sinabi ni Casimero na marami ang naging reaksyon ng mga Pinoy at katunayan ang iba pa nga ay nagsasabi na malakas talaga itong si Casimero at kahit pa sa Super Bantamweight ay walang makakatalo sa kanya. Ibinunyag din na sa mga naranasan ni Casimero na siya ay sumikat na para bang bayani, pero sa panahong may problema siyang kinaharap, bigla na lang itong bumagsak. Pero nang nanalo siya sa laban kontra kay Akao ay aba doon na nagsimula na umangat ang estado ni Casimero. At ayon pa kay Casimero na ganyan talaga ang buhay. May mga taong gustong hihilain ka pababa at may mga tao rin na hindi nang iiwan at tutulungan ka talaga sa pagangat. Sa nakarang laban ni Casimero, ibinunyag niya na hindi siya nagkaroon ng problema sa pagkuha ng timbang. Kung sa 118 pounds si Casimero ay kinakailangan pa niya na magpapawis ng 2 beses, isa sa umaga at isa sa gabi. Pero sa 122 pounds na ay aba, isang beses lang siyang nagpapawis dahil kuwang-kuwanan niya talaga ang timbang. Pinalikan naman ni Casimero ang laban niya kontra kay Akao at sinabi niya na nagsisimula pa lang si Casimero doon at parang 1/4 nga lang ang puwersa niya ang ginamit sa laban dahil round 2 pa lamang ito. Pero may hinirit na tanong itong si Casimero na medyo napatawa na lang ang dalawang ma-promoters ni Casimero dahil humirit si Casimero na baka may alam sila kung ano nga bang dahilan kung bakit hindi talaga kakasa sa kanya itong si Naoya Inoue. Kaya naging sagot na lang nila ay ganito. Pagkakakwento, nasa description lang po mga kwento ng video ito ang full interview nila ni Casimero. Pasensya na kung hindi ko po may papakita sa inyo ang full video ng nasabing interview. Sa kakwento natin diyang alam nila kung bakit ay ba nauunawaan niyo po ako.
Mga kakwento, kulitan, tawanan, angasan at bulgaran, ganyan kung paano ko ilalarawan ang kwentuang angas ng Pinas at sa taga Japan. Mga kakwento, buwan ng Mayo nakatagdang muling pagbabalik ni Casimero, pero hindi pa pinangalanan kung sino nga ba ang makakalaban nito. Pero ganun pa man, ayan na, aarangkada ng muli ang boksingerong hinatak mula sa putikan at ibabandera na naman ang bandila ng ating inang bayan. Kaya naman, laban lang, kababayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe. Kwintong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Mga kakwento, hindi ka pa ba naka-follow sa aking Facebook page? Baka naman po mga kakwento ay may oras ka pa dyan. Baka pwede nyo po itong bisitahin. Maraming salamat po. Bueno mga kakwento, bago tayo magtatapos ay shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jonathan Bacos, kay kakwentong John Timothy Renalan, kay kakwentong Antonio Isaw, kay kakwentong Rodel Castillo Vlog, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.